Hindi ito alam ng karamihan pero insecurity ko talaga yung katawan ko. Tamad ako mag-workout. Wala akong pakialam sa kung anong kinakain ko. At palagi akong may dahilan para di ko mabago yung sarili ko. But then, it just gotten to a point where hindi na ako confident sa katawan ko. I am overweight, I look stressed, and I don't feel okay at all. Nakakahiya eh. Ginagawa ko na lang biro, pero frustrated na ako sa itsura ko. I actually tried starting the journey before, but it lasted only 30 days dahil ang dami kong dahilan. That is why for the whole year, ay tatapusin ko na lahat ng pwedeng maging dahilan para hindi ako magbago. Pag gusto kasi ni Adam, gagawin niya. Pero para sa akin, isa to sa mag-challenge talaga siya. Sa loob ng isang taon, the goal is simple. From 84 kg, I want to lose 20 kg. Get my confidence back at magkaroon ng 6-pack abs. Sakto pala ito eh. Iba-vlog kita. May gagawin tayo. January 28. Ngayon, si Asher bumili ng merch. Tignan niya yung merch. Ano? Hello guys, ako si Asher. 21 years old, subscriber ni Kuya Adam since 2021. Sa video na to, ito ang araw at oras na pupunta tayo sa taong hinahangaan ko. Walang iba kundi si Adam Alejo. Sobrang inspirasyon ko sa Kuya Adam dahil direct ko din maging vlogger. Umabot pa nga sa puto na daranawin ko siya eh. Namigay siya ng ice candy, namigay din ako. Meron siyang Create Beyond Dreams and meron din akong Create Beyond Limits. And it so happened na nung umorder ako ng merch, pina-pick up niya sa office niya, kaya nangyari to. Meron akong papagawa sa'yo siya. Meron kasi yung goal. Kailangan ko ng someone na magiging coach ko. Kumbaga magiging accountability partner. Before this clip, bago suot ni Asher yung merch, napansin ko na parang nagje-gym siya. So tinanong ko, nagje-gym ka ba boy? Oo yeah. Nabubuli din kasi ako dati kaya nagji-gym ako ngayon. At that moment, looking ako for someone na mag-help sa journey ko na magpapayat. Kaya naisip ko agad na baka pwede si Asher. Pag nagawa natin yun, bibigyan kita ng 30,000 sa January 1. Go! Ang bilis ako kausap. Unexpected yung nangyari. Bibili lang ako ng merch, tapos ngayon, may offer siya sa akin na makasama ko sa vlog for 1 year. Tapos may 30k. Handa ka ba? Kasi alam mo yan. Pero kailangan tama yung ituturo mo sa akin. Tama yan, dapat Ha? talaga. Baka mali-mali. Ako bahala sa'yo, alagaan kita. At yan ang simula ng pagkakakilala ng isang vlogger na gustong matuto kung paano maging fit at isang nag-aaral ng pagiging fit na gustong matuto kung paano mag-vlog. Paano ka makakapag-ano niyan? Uy! Paano ka ba dito? Diet nga po. Yeah! Calories! Uy, nagbaburger ka tsaka manok. Sama mo na rin ng spag. Mas mag-ano. Boss, pwede pa ba to ngayon? Umpisa pa lang, nakikita ko na kailangan talagang mabago kay kuya isang pagkain niya. At ang mahirap is yung mga tukso ng tropa niya. Oh, doon pa lang pare, nakikita mo na yung disiplina ng bata. Wala. Pag ako nagsimula, makikita mo kung sino talaga yung tunay na disiplinadong Adam. Losing 20 kilos is not a joke because that 20 kilo overweight is actually years of not eating healthy. Kumbaga laging parang last meal kung kumain eh. And in addition to that hard truth, kailangan ko siya malus in 1 year habang kasabay yung trabaho. Traveling, script writing, editing, shooting, and personal stuff. But with all of those hindrances, ang pinaka-importante ngayon ay huwag magrason at magsimula. Boss! Hey! Good morning! Ito na yun, boss. Ito na yun, no? Day 1, boss. Dito magsisimula lahat. Start na ba? Oo, boss. Start na. Ito na yun eh. Bukas na lang. Boss, bukas na lang. Tara na, boss!
di ba? Huwag mo na lang ito. Boss. Dalawa na lang para mag-ready tayo sa sprint natin. Pwede ba tumawad? Pito lang, pito. Tumawad. Hindi ko kaya na rin. May Bakit? hilo na ako. Totoo ba yan? O Oh, pero nagpapangat ka lang? hindi. Nice one! First workout. Nagulat yung katawan ko. Eto na yung tunay na feeling ng bagay na pinasok ko. Napakadaling sabihin game na eh. Pero nung nagsuka na ako, dito na ako napaisip kung kakayanin ko ba talaga to. Che, bawal na ba ito? Yung mga ganito? Konti lang naman eh. Usap na tayo dyan eh. Boss, May tanong siya. I-clarify mo daw, bakong abs lang ba yung gusto mo daw? Bakit? Kasi daw baka mamaya abs lang bigay sa'yo, kaso maliit yung legs mo. nakagawin di pantay no? As of the moment, my body weight is 84.5. Overweight ako sa dapat na normal weight ko lang base sa aking height. And the goal is at the end of the year, I lose 20 kg. And hopefully, lumabas yung abs ko. Two main things, kailangan kong magbawas ng pagkain. Isuko yung mga junk foods para mag-lose ng fat. At kailangan ko namang mag-workout para mag-gain ng muscle. Pangatlong araw natin and yung gym dito sa literal sa kanto namin. Nagbukas na. Out of nowhere nga ay may biglang nagbukas na gym sa kanto namin. Parang talagang binibigay na lahat ng resources na kailangan natin. Paro dito ako. Hey, yan! Hey! Hey! Tingnan mo lang! Yung favorite line mo. Ayoko na. Welcome to the fitness world. Yung baba mo, kumakaloy. Last one na. Aga natin pre oh. Naunahan pa natin gym. Antol sarado. Disiplinado yan. May tao dyan Sipro tayo. Tara. Uy, sarap naman ang pagkain namin. Coach. Pwede na siya dito Depende pero... naman yan sa bilang ng calories, coach, di ba? Wala pa ako. Boss, Kumain- ganito ang napapansin ko kay Adam. Gumagawa siya ng sarili niyang mga... Hindi rin. Para lang kumonekta yung binobuo niyong calories. Pwede ba yun? Makinig ka sa akin. Oh, sige. Kagabi, nag-usap kami. Napanood kami. Pwede yun. Walang suhol yan. Wala. Sige. Let's talk about calories. Ano nga ba ang calories? Ang calories ay ang energy na galing sa pagkain. Yan yung ginagamit ng katawan natin para gumalaw, mag-isip at mabuhay araw-araw. 84.5 kilos tayo nung nag-start. At dito naman papasok yung calorie maintenance. Ang calorie maintenance ay ang number ng calorie na kailangan natin araw-araw para hindi tumaba at hindi rin pumayat. Para makuha ang number na to, ita-times natin sa 30 ang timbang natin. So 84.5 times 30, 2,535. So kung ayaw kong tumaba o pumayat, dapat nasa 2,500 calories per day ang kainin ko. Kaya dito naman papasok ang calorie deficit. From the word deficit, dapat kulang. So kung 2,500 ang calorie maintenance para hindi tumaba o pumayat, pag binawasan natin yung 2,500, doon na siya matatawag na calorie deficit. So kung 2,500 yung need natin, babawasan natin to ng 300 to 500. So 2,000 na lang siya ngayon. At pag ginawa natin to araw-araw ng consistent, walang choice yung katawan natin kundi mabawasan yung taba natin. Gets ba, students? Oh, binuksan ko lang ha. Pinasigaw lang kasi kung... Naamoy lang! Naamoy lang, boss! Tapos pag mag-gym tayo, mag-reklamo ka. So ayoko na, pagod na ako. Hindi ako nagre-reklamo, tol. 2, 3, 4, 5, oy! Alam mo yan, di mo inabot na son ko.
From this day on, you have to choose whether pupunta pa ako dito sa bad habits ko, gigising pa ba ako ng tanghali o gigising na ako ng umaga. Ano bang gagawin ko? Makikipag-usap pa ako sa... Sabi sa'yo, Vice, mag-ano na tayo. Bayad na. Good luck. Lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Buhat nga lang tayo doon, isa lang. Titignan ko lang kung kaya ko na yung 15. Okay lang. 15. Kaya basic mo lang eh. I-flashback mo nung meron tayo ano lang, 5 kilos lang hirap na hirap. Nice one, Yaka. Feeling ko kaya mo 20. Push! Push! 1! 2! Push! Uy, kaya pa! Kaya pa! Isa lang ibig sabihin yan. Kaya mo na 22.5. Sobrang solid nga dahil ganun pala yon. Basta lagi ka lang mag-gym, paunti-unting mararamdaman ng katawan mo na lumalakas ka na. Pero syempre, kailangan din natin ng cardio. Kaya nag-basketball na din ako. Pero dito, ramdam ko talaga yung bigat ng katawan ko at di ako makascore. Favorite sports ko yung basketball, kaya hopefully pag pumayat tayo ay makapagpakita ako ng mas maayos na laro. Good morning! Good morning, good morning. Our time is 5:05 in the morning. And meron tayong gagawing isang bagay na first time ko lang gagawin. And it is joining a fun run! 1K 2km 3km baby. Let's go! Woo! Let's go! First 5K run. Grabe yun. Sarap. Woo! Let's go! Coach, tara na coach! Tara na, coach. Oh, ba't ikaw? Newly hard. Newly hard. Ano si coach? Absent eh. Absent mo. April 25, tinatamad ako mag-legs. Oh, ano yan? Hindi nga ako, bumababa nga eh. Oh. Saan punta? Sigara. Ilo ko. Wait ha? Oh. Diba, Wait, hindi naman yan yung usapan natin eh. Sabi mo sa akin, may gagawin ka lang. Basta tamarin ka niya, nasa labas ka na oh. Hindi rin na ano talaga ako. Sige, diretsuin na kita. Ano gusto mo? Hinto lang tayo ngayon. Ngayon lang. Suko sige. tayo ngayon, suko. Sorry coach. Good morning, tol! Nakalimutan ko sabihin, pre, na ano. Guys, nandito nga pala kami sa ano, Saudi Arabia. Oh, singit ko lang na we are now closer to hit 2,100,000 subscribers. Baka naman pindutin nyo na yan. May 12 and we are 3 months and 8 days exactly sa ginagawa nating challenge. And as of the moment, ngayon lang talaga ako makakabalik dahil nung nakaraang linggo ay nasa Saudi kami at wala kaming ginawang iba kung hindi kumain. Ang hirap lang kasi pag magta-travel ka, parang kailangan mo rin talagang ihinto yung diet for you to taste some good foods. Kaya ngayon, medyo ano talaga, nakaka-feel talaga ako ng disappointment sa sarili ko. Pag nasa ibang bansa si Kuya Adam, syempre hindi ko siya mapipigilan kung gaano kadami yung kakainin niya. Pero, ang kagandahan kay Kuya, kahit na may kakulangan siya, nakikita ko na pipilitin niya talaga lahat para lang makabawi. Meron akong gustong i-promise. Kasi di ba, ano na tayo, 3 months na. Gusto ko sana for the next 3 months, kada isang week, isa lang yung pahinga natin. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run,
Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. Lit the fire when you doubt it now. Ito, ako nag-invento nito. Ano ang tama niyan? Gagaling yung puso mo sa mga sugat na natamo mo noong araw. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. For the next 3 months daw, isang pahinga lang per week. Well, sa month of May, meron dapat kaming at least 16 workouts. At naka-8 lang ako. And sa month of June, Isang beses lang kami nakapag-gym. July na tol, 5 buwan na tayong in sa ginagawa nating journey of fitness and grabe sobrang dami nangyari. And yung nangyari nung June, halos wala, parang bilang lang sa kamay yung pag-workout natin. 8 a.m. nasa na tayo. Yung schedule talaga yung mahirap kasi out of nowhere. May biglaang travel siya, mga personal errands, kain ng sweets, samgyup, mga mamantikang pagkain. Breakfast para sa tropahan. Ensaladang may daing pa pare. Life is good, Bert. Ngiti ka naman, Bert. Fast food, at madami pang iba. Pero ang sabi ni Kuya, kontrolado naman daw niya yung mga kinakain niya. At hindi na siya nagpapakabusog. Hindi ko siya nakikita pag nag-travel siya. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ako doon. Pero Nung nakaraan, pumunta ako sa Anytime Fitness para i-check yung body fat percentage ko. Kasi meron sila dun eh. Noong araw is nasa around 36. So ngayon, nag-check ako. Ang body fat percentage ko na lang daw ngayon ay gusto mo hulaan? Siguro 30, nasa 30 pa din, mga 33, ganun, 30. Totoo to? Congrats! Hindi ka na lang, ang baterya ka na lang, normal na tao ka na. surprisingly, ang laki pa din ng pagbabagong nangyari. In 5 months, 10 kilos na yung nalus ko. Dito ko na-gets na hindi pala kailangang sobrang perfect. May mga pagkukulang sa gym at sa pagkain, pero may malaking resulta pa din. Meron pa tayong 7 months at nasa tamang landas tayo sa goal natin. At para hindi ko na din masyadong problemahin ng pagkain, ay nag-avail na din ako sa chef on a diet. Kung ano yung kakainin ko today, diet meal. Napakalaking tulong sa aking diet na maging consistent sa food dahil kasama ko ang diet meal ng Pinas. Ang chef on a diet na ang bahala sa food ko. I-deliver nila to daily para ang focus ko na lang ngayon ay ang aking mga workouts. Good morning guys! Today may panibago tayong gagawin kasi bukas si Kuya Adam magbubundok siya kaya kailangan yung mga workouts natin sa kanya ay yung para lang sa makakatulong pag-akit niya ng bundok. First time hiking sa Pilipinas at di ko alam kung ano yung i-expect ko. Basta nagtatry lang din ako ng mga bagong activity na alam kong makakatulong sa weight loss ko. Sobrang sarap pala talagang ma-experience nung hike. Medyo challenging lang siya pero sobrang dami talagang calories ang mabe-burn sa'yo. Man, I think I'm in love. This time I mean Di ko nga namalayan na birthday ko na pala. At syempre pag birthday, wala munang diet. Basta dapat i-burn na lang din natin agad. Man, I think I'm in love. This time I mean this time I'll be like this. Man, I think I'm in love. Man,
I think I'm in love. Gusto ko nga lang pala ibalita na mayroon na tayong mga stocks ngayon sa TikTok shop natin. Just search Create Beyond Dreams and for this current time only, sa loob ng 48 hours, naka 200 pesos off tayo. Lahat ng t-shirt natin, not 50, not 100, but 200% off. 48 hours lang. Sobrang dami kong kinain sa birthday ko kaya marami na naman tayong kailangang i-burn. Kaya dito ko na inumpisahang mag-walking. Sagad-sagadan din ako dito. Unang walk, 15 kilometers. Pangalawang walk, 17 kilometers. Tapos nagbundok na naman tayo. Mount Mariglem, Mount Ulap. At bago matapos yung buwan, ay nag-try pa ako mag-aral ng backflip. I think I'm in love. Hello guys, my name is Prince Argon Acosta, na mas kilalang Argonix, Argon Dragon, fitness enthusiast, content creator. So, recently, nag-compete po ako sa international. Blessed naman tayo, nakakuha tayo ng placing doon, nag-champion tayo. And then ngayon, nandito ako kasi nagpatulong sa akin si Adam sa fitness journey niya at tutulungan natin siya about knowledge na kailangan niyang i-improve para mas mapabilis kanyang progress. Solid nga dahil naturuan tayo ni Argon ng mga bagong workout na maidadagdag namin ni Asher sa mga ginagawa ko. Hey, yeah. 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 Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. From the tunnel to tip off, we dialed in, letting it rain like I'm Kristaps, a unicorn, something the league never seen. Like Kevin in Houston, the Rockets are ready for liftoff. Amen to the doubters and haters, we pissed off. I'm giving it more than I give off. Work my whole life to get better and stronger, was hurting, but that turned to something I live on for real. Wait lang. Asa na nga ba tayo sa goal natin? Ang bilis kasi masyado ng mga pangyayari na nandito na pala tayo sa November. Day 296 at 69 days na lang pala yung natitira. Nung inumpisahan natin to, meron tayong tatlong goal. Lose 20 kilos, get my confidence back, and have my 6-pack abs. Pero as of the moment, it may look sa video na sobrang sipag natin. Pero in reality, umpisahan natin sa February. Meron tayong 9 sessions of workout. Ang minimum workout na need natin per month ay 3 per week. So, 12 per month. Month of March, 10 out of 12. April, 11 out of 12. May, 9 out of 12. At sa June, 1 out of 12. July, 8 out of 12. August, 3 out of 12. September, 3 out of 12. At October, 11 out of 12. In total, 65 over 108. So, ibig sabihin, 60% out of 100%. Kumbaga sa grade, hindi man lang tayo umabot sa 75. And dagdag pa dyan, napakadami kong cheat day. And with all of those workouts after 9 months, meron na nga ba talaga tayong abs? Wala pa. Wala pa. Compared dun sa dati, good news, lumet na rin talaga yung tiyan natin. Pero sobrang hirap palang habulin ng abs at sobrang hirap tanggalin ng bilbil. Kaya pala ayon sa isang article, around 1 to 2% lang daw sa lahat ng kalalakihan ang merong abs. Medyo napopostrate si Kuya kasi November na hindi pa din namin napapalabas yung abs niya. Nagkaroon pa ng dagdag na pagsubok.
kasi sumabay pa yung dami ng schoolworks ko. Kaya nagsabi ako kay kuya na hindi ko muna siya masasamahan. 2 buwan na lang yung meron siya. At dahil wala ako, kailangan na harapin ni kuya yung reality na kailangan niya mag-workout nang wala siyang kasama. This might be the hardest part of the journey. Kasi first time ko lang namang matry na palabasin yung abs ko. At sobrang nakaka-pressure dahil sobrang lapit na ng deadline natin. Pero bahala na. Gagawin ko na lang yung part ko. Scientifically, para magka-abs ay kailangan daw bumaba ng body fat percentage sa 10 to 14%. And nung nag-check ako ng BMI, 15.9 yung body fat percentage ko. 34 days na lang. Kaya para mahabol pa, walking 8,000 steps per day. Pag-iwas sa mga mamantika, pag-iwas sa sweets, at yung pagkain ko every meal, plain breast ng chicken at rice na lang. Di ko alam kung tama to, pero desperado na ako. Ramdam ko ngayong araw na ang hirap magbuhat. Hindi ko talaga alam kung lalabas pa talaga yung abs ko. Na go-overthink na ako, pero tuloy-tuloy lang siguro. At makalipas ang ilang buwan sa mga pinaggagawa ko, Adam? yes, sir. Ang ganda ng jacket mo ah. Trending to, nakita ko pinipilahan, pare. One year of working hard, then suddenly, you'll receive comments like this. Gusto ko sabihin sa sarili ko na wag na magpa-apekto. Pero ako mismo, alam kong tama sila. Nasa punto ako ngayon na sobrang frustrated ako at hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kakain ba ako ng madami? Kakain ba ako ng sakto lang? Bumili ako ng ito. Wala na akong pakailam kung ilang calories to. Wala na rin akong pakailam kung ilang calories yan. Dahil sa paghahabol na bumaba yung body fat percentage ko, namayat ako ng todo. At sa kagustuhan kong magka-abs, nakalimutan ko na pala yung pinaka-goal. And that is to lose 20 kilos. Di ko na malayan na sa pagka-obsess kong magka-abs. Imbis na 64.5 lang yung goal, 62 kilos na lang ako ngayon. And I didn't had the time na ma-celebrate na nag-64 na pala ako. I want my confidence back. Pero di ako proud sa progress kung nasan ako ngayon. At higit sa lahat, I did this my way. Gumawa ako ng sarili kong program na hindi na namin pinag-aralan. This is me nung nagsimula tayo. And this, where I am now. Actually, sobrang laki na ng pagbabago. But in my mind, dahil nakafocus ako sa six-pack abs, I felt na nag-fail ako. But then, na-realize ko na hindi ko man matapos to with those six-pack, hindi ko pwedeng i-consider yung sarili ko as a failure. Kasi sino tong taon to? At sino tong bagong taong nakikita ko? Kailangan ko lang siguro i-accept na hindi ko siya matatapos with those abs. Now, it's a matter of habulin ko ba yung abs pero mas papayat pa ako? O will I end the journey na dapat na-enjoy ko? Pards, sobrang namayat ka. Feeling ko mali yung ginawa mo.
Kasi sobrang baba ng calorie intake mo, tas ang taas ng activity mo, nag-gym ka, naglalakad ka, at umakyat ka pa ng bundok. So, yung katawan mo, sobrang hirap. Hindi siya fat loss. Literally na, weight loss. Kasi pati muscle mo, fats mo, overall, lahat na burn. So, sayang yung muscle na dapat mabibuild mo. Pero, huwag ka mag-alala, parts. Kaya pa natin masolusyonan yan. Una, ang gagawin mo, parts, kumain ka na ng tama na para masuportahan yung mga activities na ginagawa mo. Kasi para mabalik natin yung muscle na nawala sa'yo. This time naman, parts, bumalik ka sa process mo na hindi siya parang punishment na napipilitan ka dahil may goal ka. Ang importante, enjoy mo talaga yung journey. In reality, mahirapan na talaga tayong habulin yung 6-pack abs mo dahil sa deadline na meron ka. Pero at least, matatapos mo yung challenge na masaya ka. What's up guys? Nandito tayo ngayon sa hometown ko dito sa Jose. And as of the moment, sumali tayo ng liga. Ang goal natin ngayon ay makita kung meron bang pagbabago sa laro ko kumpara nung overweight pa ako. Siguro at least kahit sana magkaroon tayo ng 10 points. Sa'yo na si Adam, Sen! Sen! Losen! Voy en camino, Mira, baby, te prendo pa poder verte. Te quemas libre en mi mente. Te llevo al paraíso. Guayaba. Si te caes del árbol, te atraparé. Te abriste completamente para verte. Meron akong papagawa sa'yo, Chef. Meron kasi akong goal. Kailangan ko ng someone na magiging coach ko. Kumbaga magiging accountability partner ko. Pag nagawa natin yun, bibigyan kita ng 30,000 sa January 1. Go! Okay! Palakpakan muna tayo mga guys, mga kuys. Today's the day. Sa madaling sabi, hindi ko na papatagalin. Yun na! Ito na ang iyong 30,000 pesos! Bago pala yan, boy! Bago pala yan. Gusto ko lang din personally magpasalamat kasi actually, si Asher meron pa yung monthly na allowance sa akin. Kakaldas mo yun. Hindi. Actually, kahit pagsamahin pa yung allowance na binigay ko sa kanya tsaka ito, alam ko na usapang pera kulang pa yon sa kung ano yung natulong ni Asher sa team. Nung inumpisahan ko to, I'm not actually looking for a coach. But I'm looking for someone who can help me beyond coaching. Sa tamad ko nung nag-uumpisa, yung pinakakailangan ko is yung taong gigisingin ako para bumangon. Sasamahan ako sa oras kung kailan ako pwede. I'll give you 10 minutes, boss. 10 minutes. At alam kong mahirap makahanap ng ganun. Pero nagawa to ni Asher. Technically, di naman siya coach by profession. Pero pinatunayan niya na kahit bata siya, willing siyang matuto sa task and challenge na naibigay sa kanya. Sa akin, ako yung klase ng tao na mabilis ma-overwhelm. Pero hindi, yun kasi yung reason ko simulat sa puli. Hindi ko talaga focus yung money. But I'm into yung relationship kung paano ko makakasama. And yun, eto, thank you to kasi maganda yung pagpupuntahan talaga nito. And yun lang. Saan mo ba gagamitin? Pwede mo ba i-share sa kanila? Naisip ko kasi pambili ng ano lang. Kasi yun, kasama siya sa prayer list ko nung buong taon na kailangan ma-achieve ko. So 5 taon nang nagbablog si Asher, lagi yon cellphone lang. Nakaka-excite lang na nakikita ko yung sarili ko sa'yo na dati ganyan ako na parang nagpupundar ng gamit. Then eventually,
nag-matter and nagkaroon ng price yung bagay na pinaghihirapan ko. Pero hopefully, through that laptop, makapag-tell ka din ng story sa mga manonood ng mga vlogs mo. Time will come. Kung ano hinihintay mo sa vlogging career mo, mangyayari din. That's why gusto ko na din kunin tong moment na to. Natulungan ako ni Asher sa transformation ko. Kaya ngayon, it's time na sa buong taon, ako naman ang tumulong sa pangarap niya. So as a fuel to start this help, okay lang ba na isubscribe natin si Asher and help him reach his first 10,000 subscriber? Congrats man, I love you so much. Salamat guys sa buong journey na to. Thank you. Sa pumogi din ako konti. Ayun Tawa lang. si Okay, cut na tayo. O paano? Paano natin tatapusin tong vlog na to? Siguro pakinggan nyo muna tong sinulat ko kasi sayang din eh. Sabi nila, pag mahal mo daw yung isang tao, magbibigay ka ng oras, ng effort, ng pagpapasensya at pagsasakripisyo. But then, I asked myself, when was the time that I thought of giving these things? Hindi sa ibang tao, pero sa sarili ko. Alam ko yung itsura kapag nagmamahal ako. Pero ano ba talaga yung itsura pag nagmamahal ka sa sarili mo? And as I look back to that 1-year journey of me losing 20 kilos, getting my confidence back, and trying to have a 6-pack abs, wala dun yung tunay na panalo eh. The true win is ngayon. Nakita at nagawa ko para sa sarili ko yung itsura ng tunay na nagmamahal sa sarili. Kaya ang tanong ko ngayon sa'yo is not the question kung kailan ka magsisimulang mag-diet o mag-workout. Pero, kailan mo ba talaga tunay na bibigyan yung sarili mo ng pagmamahal? Yung pagmamahal na magbibigay ng oras, effort, pagpapasensya, at pagsasakripisyo. Yeah! Gagamitin na pala. Bagay. Guys, kayo isabay niyo ako. 3, 2, 1! Ang dating Adam Alejo! Isa ngayon. Oy, pre. Nagagi na wala na yan mo, pre. Dito. Gaganda ka ng katawan mo! Para ka na yung mga masasarap na lalaki sa TikTok.